Pumasok ang mga pulis sa bahay ng isang 83 taong gulang na babae sa lungsod ng Togane, Japan at natuklasan nilang matagal na siyang patay, mahigit isang taon na. Lubang na bulok na ang kanyang katawan, ngunit hindi siya nai-report na nawawala, basta na lang siyang iniwan kung saan siya namatay. Hindi siya nag-iisa. May isa pang tao sa bahay, ang kanyang 46 na taong gulang na anak na lalaki, si Hisataka. Nang tanungin ng mga pulis kung bakit itinago niya ang pagkamatay ng kanyang ina ng mahigit isang taon, nakakakilabot ang kanyang sagot. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi ito isang kaso ng pagpatay. Si Hisataka ay isang hikikomori, isang tao na umatras mula sa lipunan ng ilang dekada, halos buong buhay ay namuhay sa loob ng kanilang bahay mula pagkabata habang inaalagaan siya ng kanyang ina. Nang namatay ang kanyang ina, namatay din ang tanging mundong kilala niya. Inaresto siya dahil sa hindi tamang paghawak ng bangkay. Pero inilantad ng kanyang kaso ang mas malahing tanong. Ano ang mangyayari kapag ang isang buong henerasyon ay walang ideya kung paano mabubuhay kapag wala na ang kanilang mga magulang? Malungkot mang katotohanan sa buhay na karamihan sa atin ay mabubuhay ng mas matagal kaysa sa ating mga magulang. Darating talaga ang araw na wala na ang mga taong nagpalaki sa atin. Kadalasan, umalis ang mga magulang na may kapanatagan na ligtas ang kinabukasan ng kanilang anak. Maliban kung hindi palakyak ang kinabukasan ng anak nila. Sa buong mundo, mas marami ng mga kabataang nasa hustong gulang ang nakatira pa rin kasama ang kanilang mga magulang kaysa dati. Ang tumataas na presyo ng pabahay, hindi siguradong trabaho at mataas na gastusin sa pamumuhay ay nagdulot ng mas mahabang paglipat mula sa pagiging bata tungo sa pagiging ganap na adulto. Pero para sa iba, hindi lang basta nabitin ang pagsisimula ng kanilang buhay, tuluyan itong bumagsak. Tinatayang nasa 1.46 na milyong Hapones ang kasalukuyang namumuhay bilang hikikomori na halos lahat ng oras ay ginugugo sa loob ng kanilang mga tahanan. Nakikipag-ugnayan sa mundo gamit lang ang mga computer. Tinatayang kalahati ng nakakalungkot na bilang na ito ay nasa pagitan ng edad 40 at 64. Ibig sabihin, nauubos na ang oras. Para sa marami, tuluyan nang naputol ang safety net at kakaunti na lang ang pag-asa nilang makabuo ng makabuluhang buhay para sa kanilang sarili. Pero nagiging self-fulfilling prophecy ito kapag hindi mo ginagamit ang isang kakayahan ng matagal. Unti-unti itong nanghihina. Ang kakayahan dito ay ang pakikisalamuha. Ang mga hikikomori ay nakita nilang unti-unting humina ang kanilang kakayahan na makisalamuha sa mundong nasa labas sa bawat taon na ginugol nila sa kanilang mga kwarto. Ngayon, ang tanging ugnayan nila sa mundo ay unti-unti nang nawawala, isa-isang namamatay ang mga nakatatanda. Hindi lang ito mga batang naglalaro ng video games. Sila ay mga ganap ng adulto na walang kakayahang mabuhay sa mundong nasa labas nang walang tulong ng iba. Kaya, paano nga ba umabot sa milyon-milyong adulto ang sobrang takot lumabas ng bahay na hinayaan na lang nilang lumipas ang kanilang buhay? Simple lang, pinabayaan sila ng lipunan. Sa loob ng maraming henerasyon, sinabihan ng mga tao na may isang paraan lang para magtagumpay. Mag-aral ng mabuti, kumuha ng mataas na grado, pumasok sa kolehiyo. Pagkatapos mo, may magandang trabaho na naghihintay at sana ay mapanatili mo ito at patuloy kang umangat sa iyong karera. Madalas ikwento ng mga magulang mula sa boomer at silent generation sa kanilang mga anak kung paano nila nakuha ang kanilang unang trabaho sa pamamagitan ng pagkatok lang sa pinto ng isang opisina at pagkatapos ng isang mabilis na interview at isang handshake, may trabaho na silang napanatili ng 45 taon. Para sa mga nagsisimula pa lang sa paghahanap ng trabaho, parang American dream yon. Para sa henerasyong ito, pangarap lang talaga yon. Sunod-sunod na krisis ang tumama sa mga millennial at Gen Z at kahit na may mga krisis na lokal lang, marami rin ang nakaapekto sa halos lahat. Hindi mahalaga kung naghahanap pa ng trabaho sa New York o Tokyo. Nilumpo ng resesyon noong 2008 ang pag-asa ng lahat. Maraming tao ang nawalan ng lahat ng kanilang naipundar at napilitang bumalik sa kanilang mga magulang at nagsimula silang bumangon muli. At pagkatapos, naulit na naman ang kasaysayan pero sa ibang anyo. Ang pandemya ng COVID-19 noong 2020 ay nagdulot ng mas malalaking pagkawala ng trabaho na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakabawi ang maraming industriya. Maraming tao ang sumuko na lang. May mga millennial na bumalik sa bahay ng magulang at hindi na umalis. Maraming Gen Z ang hindi na talaga umalis sa bahay ng magulang. Dahil sa pagbadal ng ekonomiya, parang imposibleng pangarap ang makabili ng sariling bahay at ang renta ay halos kalahati ng kanilang buwanang budget kahit pa may maayos silang trabaho. Kung may mga magulang silang mapagmahal at hindi sila pinapaalis agad, kakaunti ang dahilan para iwan ang komportableng pamumuhay. Pero nagdulot ito ng pangkalahatang pakiramdam ng pagkakatigil. Maraming millennial at Gen Z ang nakahanap ng trabaho online, kaya nakakapagtrabaho sila habang nasa bahay at kumikita ng pera. Wala silang sapat na pera o motibasyon para lumabas at makipag-date. Ang Gen Z lalo na ay pinalitan ang mga dating bisyo tulad ng pag-inom ng alak ng online na pagsusugal at matagal na paggamit ng gadgets. At sa lahat ng oras, may nakatagong orasan na tumitiktak sa likod. Para sa mga mas matatandang henerasyon, may nakasanayang landas na sinusundan nila. Magtratrabaho ka hanggang sa dumating ang iyong retirement at pagkatapos ay ang kombinasyon ng ipon, social security at pribadong pensyon ang magdadala sa iyo hanggang dulo. Pero nangangailangan ito ng trabaho na may benepisyo ng pensyon at kakayahang mag-ipon. Ilan sa mga bagay na yan ay madalas kulang sa mas batang henerasyon. Dahil mas nagiging karaniwan ang freelance na trabaho, maaring malaki ang kita pero kakaunti ang seguridad kapag nagsara ang kumpanya o pinili nitong i-outsource ang trabaho sa call center o robot. At ibig sabihin nito, nauubos na ang lifeline. Palit ng palit ang mga pensyon ng mga boomer. Tapos na silang magtrabaho pero marami sa kanila ang patuloy pa ring sumusuporta sa kanilang mga anak na nasa hustong gulang na. Hindi lang nila kailangan mag-ipon ng pera sa kanilang pagtanda pero maaring maubos ang pamana na inaasahan ng kanilang mga anak. Isa itong malawakang krisis. Daang libong kabataang
lalaki ang maaring humarap sa hinaharap na kahirapan na wala silang kakayahan para makaalpas dito sa loob ng wala pang 10 taon. Pero hindi lang ito tungkol sa mga lalaki, malayo pa ron. Ang stereotype ng nerd na anak na lalaking nasa hustong gulang na nakatira pa rin sa kanilang silid noong bata pa sila ay sobrang laganap na naging biro na ito. Pero walang katumbas na stereotype para sa mga babae. Kaya naman nakakagulat para sa marami na halos kalahati ng populasyon ng hikikomori sa Japan ay mga babae. Isa itong malaking paglihis sa stereotype ng mga kabataang lalaking adik sa teknolohiya na walang social skills. Nasa pananaw natin kung paano natin sila tinitingnan. Kung kakausapin mo ang karaniwang magulang ng isang babaeng hikikomori, baka magulat ka sa sasabihin nila. Malamang ay ikukwento nila kung gaano kasunurin ang kanilang anak na babae at kung gaano siya kahandang tumulong sa bahay. Para sa mga tumatandang magulang, maaari itong maging isang biyaya. Habang bumabagal ang kanilang katawan, nariyan ang taong pinakakatiwalaan nila para alagaan sila, magluto para sa kanila at tiyaking hindi sila nag-iisa kung sakaling sila ay madapa. Sa katunayan, ang pinakamabilis na dumaraming grupo ng mga hikikomori ay mga kababaihang lampas. 40 taong gulang, ngunit pagdating sa media, para bang hindi sila nakikita. Sa paningin ng iba, may trabaho sila sa pagtulong sa kanilang tumatandang mga magulang, ngunit hindi sila mas kaunti ang pag-iisa kumpara sa mga lalaking hikikomori. Maliban na lang kung mas marami silang kasanayan sa buhay dahil mas malaki ang bahagi ng gawaing bahay sa kanilang araw-araw. Gayunpaman, kasing lubos din ng kanila ang pag-iisa sa lipunan. At kapag pumanaw na ang magulang na kanilang inaalagaan, sila ay mananatiling nag-iisa. Nakakagulat, ang ilan sa mga babaeng hikikomori ay kasal pa nga. Lumilipat sila mula sa pag-aalaga ng matandang magulang patungo sa pag-aasikaso ng madalas ay mas matandang asawa na siyang nagbibigay para sa kanila. At ibig sabihin nito, maaring mas malala pa ang totoong bilang. Ang tinatayang 1.46 na milyong hikikomori ay nakabatay ng malaki sa mga self-reported na bilang. Pero ilan kaya sa mga kababaihang halos hindi na lumalabas ng bahay ang magpapakilala ng sarili bilang hikikomori? Ilan kaya sa kanila ang tatawagin ang sarili bilang masunuring anak na babae o tapat na may bahay? Maaring mas panatag sa pananalapi ang mga babaeng ito kumpara sa mga kalalakihan, pero hindi ibig sabihin na mas magaling sila sa pakikisalamuha. Maaring mas malaki pa ang bilang ng lost generation kaysa sa inaakala ng lahat. May paraan kaya para mailabas sila mula sa kanilang pag-iisa. Para malaman natin, baka kailangan nating tumingin sa kabila ng dagat. Gaano man kasama ang krisis na ito sa Japan, maaring mas malala pa ito sa kanluran. Ang Estados Unidos at ang United Kingdom ay nakararanas ng mga hamon sa ekonomiya para sa mga mas batang henerasyon mula pa noong 2008. Sa Estados Unidos pa lang, isa sa bawat tatlong nasa hustong gulang na wala pang 35 taong gulang ay nakatira pa rin sa kanilang mga magulang. Noong 1960, 20% lang ito. At kung ang mga lalaki lang ang bibilangin, katumbas ito ng buong populasyon ng Florida na nakatira pa rin sa kanilang mga lumang kwarto. Hindi rin naman nalalayo ang United Kingdom. Palaging ipinagmamalaki ng UK ang matatag nitong sistema ng mga serbisyong panlipunan. Ngunit maaari rin itong maging isang espadang may dalawang talim. Madalas sabihin ng mga kritiko na masyadong madali ang mabuhay sa benepisyo kaysa magtrabaho. Ngunit nagbago na ang stereotype na yon. Hindi na lang ito tungkol sa imahe ng isang lalaking nasa gitna ng edad na umiiwas sa trabaho. Sa buong England, Scotland, Wales at Northern Ireland, napakaraming kabataan ang tumitingin sa mahirap na merkado ng trabaho at nawawala ng pag-asa. Pinipili na lang nilang wag na makilahok. Sa kasulukuyan, mayroong 2.8 milyong tao sa UK na itinuturing na hindi aktibo sa ekonomiya dahil sa mga kondisyong medikal na may pangmatagalang sakit na hindi inaasahang magbabago. Mas malaki pa yon kaysa sa pinagsamang populasyon ng Manchester at Birmingham, ang pangalawa at panlimang pinakamalaking lungsod sa bansa. Kadalasan, kailangan nilang regular na mag-report sa mga autoridad sa social welfare para matiyak na hindi nagbago ang kanilang kalagayan. Pero habang marami sa mga taong ito ay matatanda at nahihirapan dahil sa mga malalang sakit o pinsala, dumarami rin ang mga kabataan na nagsasabing ang mga isyung may kinalaman sa kalusugan ng pag-iisip ang pumipigil sa kanila na magtrabaho. Biglang tumaas ang bilang ito mula noong 2020. Ang mga trauma ng pagdaan sa isang pandemya, pati na rin ang hindi pa lubos na nauunawa ang fenomenon ng long COVID ay nagpatigil sa maraming tao sa pagtatrabaho. Ngayon, maaaring nahuhulog na rin tayo sa parehong bitag na naranasan ng Japan. Kung nakatira ka pa rin kasama ang iyong mga magulang, malamang ay madalas mong marinig ang matitindi nilang opinyon. Pero may isang malaking bagay na maaaring tama sila simula pa. Binalaan nila tayo na ang sobrang oras sa harap ng screen ay maaaring makasira ng otak mo. Dumarami ang ebidensya na ito, marahil ang pinakamalaking dahilan ng Hikikomori Foundation at ng mga katumbas nito sa kanluran. Ang mga millennial ang unang henerasyon na lumaki sa digital na mundo noong sila ay bata pa, habang ang Gen Z ay mga digital native na lumaki na may mga smartphone at tablet. Samantala, ang Gen Alpha ay lumaki na nakababad sa mga screen mula pagkabata. Ang maganda sa teknolohiya ngayon ay maaari mo itong gamitin para sa halos kahit anong bagay. At ibig sabihin nito, kakaunti na lang ang dahilan para gumawa ng iba pang bagay. Marami sa mga tradisyonal na landas ng trabaho ay isinara na para sa maraming millennial at Gen Z. Ang mga blue collar na trabaho sa mga pabrika ay nailipat na sa ibang bansa. Ang mga white collar na trabaho ay kadalasang sobrang kompetitibo at nangangailangan ng mahaba at magastos na edukasyon sa kolehiyo. Ang pinakamadaling paraan para makaraos at makabuo ng resume ay kadalasan ay remote work. Madaling isingit sa iyong schedule, pero para sa marami, ito na ang naging sentro ng kanilang buhay. Magla-login sila sa kanilang online na trabaho, tatapusin ang mga gawain at pagkatapos ay magla-login sa kanilang Steam account para maglaro ng video games at magpawala ng stress. Unti-unti, naging digital na kulungan ang computer. Dati, mas pasibo lang ang paggamit ng screen. Lahat tayo ay naalala ang pag-upo sa harap ng telebisyon ng ilang oras tuwing Sabado ng umaga habang nanonood ng cartoons bago tayo sabihan ng ating mga magulang na lumabas at
at maglaro. Pero ngayon, posible nang bumuo ng buong buhay gamit lang ang screen. Milyon-milyong tao ang may network na mga kaibigang hindi pa nila nakikilala ng personal, trabaho na hindi pa nila napupuntahan ng opisina, at maraming interes na umiiral lang sa digital na mundo. Ang pag-iisip na mawala ng access sa internet ay nagpapakaba sa mga tao, habang lalo pang nagiging mas nakakaingganyo ang internet, lalo ring lalala ang paglayo natin sa realidad. Ang mga video game na yon ay may kasamang mga VR na elemento na nagbibigay ng mas matinding emosyonal na karanasan. Ang pagdating ng AI ay nagdulot ng mas marami pang tao na umiwas sa pakikisalamuha sa kapwa-tao. Mas gusto pang makipag-chat sa mga AI chatbot kaysa sa mga totoong kaibigan online. Sa totoo lang, wala pang AI chatbot na tumigil sa pakikipagkaibigan dahil lang sa pagtatalo tungkol sa video game, at wala ring AI girlfriend na humiling na makilala mo ang mga magulang niya. Kapag ganito kapangit ang mundo sa labas, sino ba ang makakasisisi sa kanila? Ang mundong kinalakihan ng kanilang mga magulang ay wala na. Napalitan na ito ng mundong sobrang mahal ng lahat ng bagay. Wala nang mga trabahong maganda ang sahod. Wala nang paraan para epektibo makapag-ipon para sa malalaking bibilhin. Hindi na posible, lalo na kung ang maliliit na gastusin araw-araw ay malaki na agad ang nababawas sa ipon mo. Masaklap mang isipin, pero totoo ito ayon sa mga datos. Ano ang pinakamahalagang bahagi ng pag-alis sa bahay ng magulang mo? Ang magkaroon ng lilipatang tirahan. Pero lalong nagiging imposible ito dahil madalas lumalagpas sa 50% ang ratio ng renta sa kita. Ipinapakita na ito ang kinatawag na psychological threshold na tinutukoy ng mga sosyologista bilang punto ng pag-urong sa lipunan. Kapag karamihan ng kita mo ay napupunta lang sa renta para lang may matirhan ka, unti-unting nawawala ang motibasyon mong magtrabaho. Parang pakiramdam mo ay parang nakakulong ka at wala kang takas. Sa mga alternatibo, mukhang ayos lang ang tumira sa bahay ng magulang. Basta maganda ang relasyon ng isang kabataan sa kanyang mga magulang, ligtas, madali at matatag na lugar ito para tumira na walang malaking problema. Kasama sa mga alternatibo ang magbayad ng sobra para sa isang ordinaryong apartment na wala ka namang matitipid sa pangmatagalan, o maghanap ng tirahan na may mga kasama sa bahay. Kung magkakaroon ka rin lang naman ng mga kasama sa bahay, bakit hindi na lang yung mga nakasanayan mo ng kasama sa loob ng 18 taon? Kung may isang salita na gagamitin ng maraming millennial at Gen Z tungkol sa hinaharap, ito ay demoralisado. Pero hindi na kayang panatilihin ang kasalukuyang kalagayan. Ubos na ang oras para sa henerasyon ng mga baby boomer. Habang sila'y tumatanda, ang buhay na ginugol nila sa pagsuporta sa kanilang mga anak na nasa hustong gulang ay papalapit na sa hindi maiiwasang katapusan. Para sa iba, maaring may pag-asa pa, isang mana, o bahay ng pamilya na maaring magbigay ng pinansyal na seguridad na kailangan para sa wakas ay makapagsimula ng isang independenteng buhay. Pero para sa mga hikikomori at iba pang mga taong nakukulong sa bahay sa buong mundo, ang pagkamatay ng isang magulang ay kadalasan hindi isang pagkakataon. Ito ang sandali na lahat ay nakakagulo. Habang pumapasok na sa katandaan ang henerasyon ng mga baby boomer, kinakaharap ng mga gobyerno ang isang problemang hindi pa nila kailanman hinarap sa ganitong kalakihang antas. Mas maraming mga retirado ang nangangailangan ng pensyon, pangkalusugang serbisyo at pangmatagalang pag-aalaga, habang mas maliit na bilang ng mga nasa edad ng paggawa ang naiiwang magpondo para dito. Dahil dito natatakot ang mga tao na baka malugi ang mga sistema tulad ng Social Security, Medicare at National Health Service ng UK. Kailangang may magpunan ng kakulangan. Napilitan ng mga boomer na gamitin ang kanilang ipon para tustusan ang gastusin sa pagreretiro o di inaasahang gastos sa kalusugan. Ang ilan ay nagpasya na panahon na para ibenta ang bahay kung saan nila pinalaki ang kanilang pamilya. Ano ang mangyayari kapag ang isang anak na umaasa ay naging umaasa ring nasa gitnang edad na adulto? Kapag ilang dekada silang nanirahan sa bahay ng magulang, hindi nagtayo ng sariling karera, hindi natutong mamuhay ng mag-isa, at isang araw, wala na ang kanilang mga magulang. Kung kailangang ibenta ang bahay ng pamilya para tustusan ang pangmatagalang pag-aalaga, wala nang mamanahin, walang nakahandang plano, walang pangalawang pagkakataon. Para sa marami, ito ay tanong na hindi komportableng itanong, pero ang problema ay nagiging imposibleng baliwalain. Para sa mga taga-kanluran, ang hikikomori phenomenon sa Japan ay tila isang natatanging fenomenong kultural na dulot ng isang lipunang kilala sa pagtatago ng mga lihim, isang lipunang labis na takot mapahiya sa publiko. Pero yon ay para lamang sa mga pinakamatitinding sitwasyon, tulad ng isang lalaking nasa gitnang edad na sobrang takot mag-isa, kaya't nakisama siya sa bangkay ng kanyang ina ng mahigit 1 taon. Pero para sa marami, hindi nila pinipiling ihiwalay ang kanilang sarili sa mundo. Ito ay isang bagay na basta na lang nangyayari habang dahan-dahan nilang isinasabuhay ang tanging buhay na kanilang nakasanayan. Masyadong mabigat ang kapalit ng anumang iba pang buhay para kayanin. Napagtatanto ng mga lipunan na may totoong problema silang kinakaharap. Pinakamalala ang problema sa Asia, kung saan kamakailan ay kinilala ng Timog Korea ang halos 538,000 kabataang nakukulong sa sarili ayon sa isang bagong pag-aaral ng gobyerno. Dahil dito, namuna sila sa paglulunsad ng isang bagong programa na nagbibigay ng tulong pinansyal mula sa gobyerno, kung saan nag-aalok ang gobyerno ng 650,000 Korean won sa mga nakukulong sa bahay. Kapag nagpatala sila, kailangan nilang lumabas ng bahay para sa counseling at mga programa. Sabi ng ilan, maganda itong ideya para lutasin ang totoong problema. May iba namang ikinukumpara ito sa gobyernong nagbabayad ng ransom para lang magkaroon ng sapat na tao sa mga trabaho. Pero mas mahirap ang muling pakikisalamuhan ng mga tao sa lipunan kaysa sa iniisip ng iba. Kung desperado ang solusyon ng Timog Korea, kakaiba naman ang sa Japan. Noong 2019, naging balita sa buong mundo ang problema ng hikikomori nang ianunsyo ang programang Rent a Sister. Inorganisa ito ng kumpanyang New Start at pinapayagan itong magpatala ang mga lalaking nagkukulong sa bahay para bisitahin sila ng mga babaeng dadalaw sa kanila. Sa simula, nakikipag-usap muna sila sa kanila sa likod ng pinto at sinusubukan silang hikayatin na lumabas ng bahay. Ang layunin ay mahikayat ang mga hikikomori na lumipat sa mga communal housing kung saan maaari silang magkaroon ng mga kaibigan at unti-unti makapagtrabaho ng part-time. Nagpakita ng kaunting pag-unlad ang mga programang ito, pero para lang itong band-aid sa isang malalang sugat. Madaling tingnan ang kakaibang phenomenon sa Japan kung saan
Milyon-milyong kabataan ang basta na lang nagpapasyang wag makisalamuha sa mundo at isipin na isa lang itong natatanging problema. Pero ang mga hikikomori ay hindi lang natatanging issue ng Japan. Sila ang babala ng paparating na krisis at nasa gitna na tayo nito. Nauubos na ang oras para mahikayat natin ang susunod na henerasyon na mga nagkukulong sa bahay na yakapin ng lipunan dahil darating ang panahon na wala nang matitirang magsasabi sa kanila tungkol dito. Kaya ano ang mangyayari kapag wala na ang pinakamaswerteng henerasyon sa kasaysayan? Panuurin mo ito. Mangyayari ito kapag pumanaw na ang baby boomer generation para makita kung ano ang naghihintay sa hinaharap para sa ating lahat. O i-click mo ang video na ito.